Guys, meet the Kawasaki KLE 500, ang entry-level lightweight adventure bike ng Kawi. Alam nyo, halos marami na rin tayo nasubukang 400 to 500cc adventure bike dito sa garahe. Pero first time sa motor na to. Kaya tara, samahan nyo akong alamin kung worth it ba bilhin ang KLE. Hindi ito ang unang beses na naglabas ng KLE 500 ang Kawasaki dahil way back kopong-kopong nagkaroon ng solid run ang KLE noong 1991 hanggang 2003. Yun yung first gen. At 2005 naman hanggang 2007 para sa second gen. Then, for 2026, boom! Nagkaroon ng comeback. Pero bago yan, dumako muna tayo sa makina. Gumagamit ng 451cc displacement. Tindi ng round off na ginawa nila para tawagin KLE 500, no? Liquid cooled fuel injected 4-stroke parallel twin 8 valves double overhead cam na naka-regular 180 degree crank at may lakas na 51 horsepower at 10,000 RPM and 43 Newton meters of torque at 7,000 RPM. Same engine na meron sa Ninja 500, Z500, kahit yung Eliminator. Mas tune lang to sa mas magandang mid-range. Fuel tank capacity is 16 liters, may bigat na 193 kilograms at may dalawang presyo ang KLE. Nasa harap natin ngayon ang standard KLE for 341,000 pesos at SE naman for 381,000 pesos. Yun yung may mga kasamang extra goodies katulad na lang ng TFT display, mas mataas na windshield at kung ano-ano pa. Wala siya masyadong decals tulad ng SE na may mga green design sa gilid, pero dito minimalist lang. Ginamitan ng steel trellis frame. Yung build niya sa personal, kung akong tatanungin nyo, kasing lapad niya yung KTM 390 Adventure R, pero hindi kasing tikas ng 450 MT. Pero macho pa din tumindig. Alam niyo yung itsura niya, pinaghalong street bike na may pagka-rally style yung design eh. Compact triple LED headlight at ang dalawa sa taas ang inyong low beam at sa baba naman ang inyong high beam. So kung mag-high beam kayo, ito ang itsura niya. Nakang nagulat. Passing light. Meron tayong maliit na windscreen, hindi ganun kataas ang katulad ng SE. Either way, mukhang adjustable to. Kailangan nyo lang tanggalin yung mga tornilyo na yan, i-adjust nyo sa mga part na yan. Depende sa inyo anong preference nyo. Yun nga lang, di siya madaling i-adjust. So, sana ganun yung ginawa ng Kawasaki. Para kahit running kayo, ma-adjust nyo yung level ng windshield nyo. Meron transparent cover din sa gilid. Ang ganda tignan. Then, for the turning light, naka-bulb type pa po kayo. Pero kung gusto nyo namang LED na rin at yung sturdy na turning light, ito kayo sa SE. Medyo wobbly nga lang siya. Especially kapag dadaan na kayo sa mga off-road, expect sasayaw-sayaw siya. Then sa gilid, ayan, with KLE 500 sticker at Kawasaki sticker sa tangke. Yun lang po ang sticker na meron siya. Parang haba ng leg ng KLE, no? Right, for the tank, medyo slim yung design ng tanke niya. Pero 16 liters yan. Plastic cover sa tank. Ngayon ko lang nakita ang Kawasaki na gumamit ng plastic cup. Then gray fairings all the way down here. Bakal ba ito? Hindi, plastic. Nakaberan siya. Dito ata ang coolant nyo. Pwede nyo silipin sa right side kung anong level ng coolant nyo. Then sliders, pwede nyo ikabit sa part na to. Pero kahit nasa standard KLE lang tayo, meron pa rin kayo kasamang metal skid plate. Yan ang itsura niya. Meron tayong extra bracket dito. Diyan kakapit yung skid plate. Ragged foot pegs dahil nasa adventure bike tayo. Madali lang din tanggalin ang rubber niya. Just in case gusto nyo mag-off-road para maganda kapit ang mga sapatos nyo. Wala siyang metal heel guard. Plastic yung lalapatan ng mga sapatos natin. Then all the way back, malaking rubber footrest for our passengers. Ganyan po yung itsura niya. Matikas yung fittings, ha. Then slim design sa bandang likod. Alam niyo yung kulay niya pinaghalong gray at black. So, may mga black fittings kayo makikita sa likod.
Then for the seat, meron tayong two-tone seat, dalawang pirasong puwan as well, gray sa gilid, then magaspang na texture sa taas, at may hawakan pa rin kayo sa likod just in case gusto nyo usog sa mga parking o kung ano man. In-extend nila hanggang dito sa may bandang tangki yung upuan para just in case umusog-usog kayo sa part na to, relax pa rin, komportable pa rin kayo. Hindi siya matigas, lalo na itong pillion seat niya, makapal yung foam niya. Mamaya sa first ride, malaman natin kung kamusta ba ang pakiramdam. May extended fairing sa likod na may flat vertical taillight. Simple lang yung taillight niya. Then sa likod, same bulb type turning light. For the dash, dahil nasa standard KLE tayo, naka-LCD pa ang display niya. Pero ganun pa man, ang ganda pa rin tingnan. Ang sporty pa rin ng layout. Sa SE variant kasi naka-TFT na kayo dun. So for our LCD dito sa side na to, makikita natin ang ating tachometer, speedometer, odometer, fuel indicator, at clock. Also, pwede nyo pa rin siyang i-connect sa app, sa Radiology app. Sa kabilang side naman, ang ating gear indicator at mga warning icons tulad ng ABS, low oil pressure at malfunction indicator. Sa kaliwang side, kung mapapansin nyo, meron kayong dalawang button. Once na pinindot nyo ang taas, bago yung part nito, makita natin ang trip A, trip B, current fuel consumption, average fuel consumption, range, at yun lang. Sa baba naman, just in case gusto nyo makita ang engine temperature. Teka, paano i-reset tong fuel consumption? Reset natin ngayon. Ito atang nasa taas, hold lang natin. Ayan. So, ganun lang po kasimple ang dash ng standard KLE. Once na nakasakay na kayo sa bike, ganito po ang itsura ng cockpit niya. Meron tayong mahabang handlebar in silver. Ganito ang itsura niya. Sa right handlebar, ang ating kill switch and also ignition switch, signature throttle rubber ng Kawi, at ang kanilang mahabang bar end. Hindi pa po adjustable ang mga levers nyo, and for the mirrors, meron kayong makantong design. Sa kaliwa ang ating passing light, at parang maliit lang yung nahagip ng high beam. High beam and low beam, switchable ABS button. Yes, pwede nyo patayin ang ABS nyo. Just in case gusto nyo mag-off-road, pwede nyo gawin yon. Turning switch, busina, at hazard switch. Napansin ko sa kanya, wala kayong traction control. Though, meron naman kayong assist and slipper clutch. Just in case nag-accidental downshift kayo in high RPM or high speed, at least hindi mag-wild yung makina. Smooth pa rin yung takbuhan nyo. Hindi maglalak. And also, yung mga gearing nyo, swabe yung mga sungkitan nyo dyan. Also, malambot na clutch lever. For the suspension and wheel size, eto na. Dito na hindi masyadong sang-ayon ang ibang riders sa ginawa ng Kawasaki sa KLE 500 nila. Naka 43mm KYB upside down fork na may mahabang 210mm travel. Yun nga lang guys, hindi pa po siya adjustable. Yung ibang mga kalaban niya adjustable yung front suspension, pero siya hindi pwedeng adjust. Then for the wheel tire, ito katulad ng ibang mga adventure bike na nakita nyo ngayon. Naka 90 by 90, 21 inches spoke wheels kayo sa KLE. So pwede siyang dalhin sa mga pangmadiin ng terrains. And for the front, naka 300mm single disc po kayo. Brake natin sa harap, naka single 2-piston axial Nissin calipers po kayo. Well, syempre tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, meron ding ABS. Walang cover ang radiator, hindi ko lang sigurado sa SE kung meron ng kasamang cover. Pero sa standard, yan, kailangan nyong bumili separately. Tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, meron siyang bracket for the metal skid plate. Sa likod naman, naka-KYB monoshock suspension na adjustable ang preload. Signature stock exhaust ng Kawi. I think kahit C500, ganito yung itsura ng exhaust nila. Pagkakalala ko Then, 230mm single disc naman sa rear na naka-Nissin calipers as well. Pansin ko lang sa kanya, medyo may kaliitan yung rear wheel ng KLE 500. Tire size sa likod is 140 by 70 na nakalapat sa 17 inches spoke wheels. So, kumpara sa 450MT, kumpara sa KTM 390 Adventure R, mas maliit to. Mas cute to. Yeah, this is your KLE 500 from Kawi. Kamusta ba siya sa daan? Sabay-sabay nating alamin yan. First ride sa Kawasaki KLE 500. Guys, meron lang akong gustong pakita sa inyo. Tingnan nyo naman yung ground clearance nito. This is only 185mm. For reference, kung ikukumpara natin siya sa ibang adventure bike in the same category, sa F-Moto 450MT may 220mm ground clearance. KTM 390 Adventure R meron 270mm clearance. Sa Kawasaki, ito. Well, hindi naman siya ganong kababa kung tutuusin kung ikukumpara natin sa ibang motor, kahit sa mga naked bikes. Pero kung adventure bike pag-uusapan natin, medyo mababa yung ganong klaseng clearance Pero hindi naman kayo hardcore gumamit. Pwede na rin to. Kung nga pala nakalimutan ko ipakita sa inyo kanina, anong stock tire nito? IRC Trail Winner GP 410R.
Oh, tsaka hindi pa po siya tubeless. Nakita talaga yung gulong sa likod eh. Oh. Alright mga kitipais, hindi na natin papatagalin pa. Unang upo sa KLE 500. Ayan. Alright. Init ng upuan na bilad. Seat height is 870mm. Pero tignan nyo yung lapat ng paa ko sa sahig. Flat foot ako. By the way, we are 6 flat with 34 inches inseam. At ganito ang tindig natin sa KLE. Let me know in the comment section kung bagay pa sa build natin. Ang slim ng tangke oh. Alright. Start na natin. Tunog ng KLE sa stock exhaust na may 2-cylinder 180 degree crank. Pwede na rin, no? Ganda rin ang tunog niya. Sa ngayon, wala naman tayong mga riding modes. Wala rin traction control. Wala naman akong kailangan ayusin sa dash. Side mirror, nga pala. ABS di ko naman kailangan patayin kasi puro spalto yung dadaanan natin. At mukhang okay na ako dito. Tara. Woo! Guys, bago ang lahat, gusto ko lang muna i-flex sa inyong bagong bili nating SEC Nagano jacket. Bagong adventure jacket natin, bagay na bagay sa motor na gamit natin. Nakuha natin to sa may SEC Motor Supply sa may bandang Caloocan. Wala lang, ganda lang ng itsura niya, no? I mean, may dalawa akong bulsa dito. Sa kaliwa may zipper. Dito nga yung susi ng bahay ko eh. Tsaka RFID. Tapos sa kanan naman, kung gusto nyo maglagay ng mga maliliit lang, ayan. Tsaka meron akong bulsa sa likod. So padded to, siko, balikat at likod. Also dito sa dibdib meron din siya padding eh. Yun o. Tsaka ang ganda ng kulay kasi black, gray, tapos may dash ng red. Bagay sa helmet natin na Aero Commander 2. So Italian helmet, dual sport helmet. Sakto na adventure bike tayo, dapat adventure get up din, diba? Also gloves and pants natin, ilalagay ko po sa description box kung saan nyo mabibili. Okay, KLE 500. Ergo of the bike, sobrang upright ng riding position ko dito. Talagang straight yung likod ko. Mataas yung handlebar, as you can see. Sabay mo pa ng relax na foot pegs. Pero pansin ko sa kanya, sobrang nipis ng tangke natin, which is in a good way kasi nagigrip ko na maayos yung mga legs ko sa tangke. Yeah, komportable tayo sa motor na to. Teka, corner pala to. Dito sa KLE 500, komportable yung puan natin. Ang kapal kasi ng foam niya. May mga ibang adventure bike kasi tulad ng KTM 390. Matigas yung puan niya. Adventure bike kasi yun na naka-enduro seat eh. Also yung Yamaha natin na R700. So kung lalayo kayo, gamit to. Sama yung si Mrs. Especially yung pillion seat sa likod, makapal. So ergo natin dito sa KLE, suabe. Yung dash natin, sobrang tirik kasi ng araw. So may time na baka nadidiliman kayo. Walang adjustment yung brightness nya. Kung TFT to, mas maliwanag to. Teka, ikulag natin. So okay din siya sa likuan ha. Beginner friendly bang bike? Kung nagsisimula ka sa motor, gusto mong tumalon sa ganitong klaseng displacement, ganitong klaseng motor, adventure bike, para sa akin pwede naman. Mabibuild mo yung skills mo sa bike na to. 51 horsepower. Hindi siya gano'n nakakagulat kumpara sa mga ibang motor sa market. So kahit pa paano may alalay siya, also may assist and slipper clutch naman kayo. Yun nga lang guys, keep in mind na 193 kilograms ang bike. Pero kapag running naman na kayo sa bike, swabe na yung pakiramdam. Yun nga lang kapag iusog nyo siya sa mga parking, doon kayo mahihirapan, doon kayo maninibago. Pero sa umpisa lang yung kalaunan, masanay na rin kayo. Parang lambot ng suspension. So mga nagtatanong, init ba yung motor? Alam niyo guys, yung mga Japanese bike, hindi naman ganun kaiinit yan para sa mga Euro. Especially yung ganitong klaseng displacement. So yung engine temperature, makita pala natin dito, 93 degree. Kadalasan mga Kawasaki ganito naglalaro. Nabibitin ako sa windshield natin. Mas okay sana kung madali nating na-adjust eh, no? Yun yung nihila nyo lang, binababa. O kaya parang sa X-Max na nakokontrol mo sa switch gear mo. Dito, kailangan mo pang tanggalin yung tornilyo. Ilipat kung saan yung preference mo. Ulitin ko, kung gusto nyo ng mas malaking windscreen, might as well upgrade with the SE. Kung may extra budget kayo, kung malalim-lalim ang bulsa nyo. Yun o. Ang init-init, nagra-ride kayo. Tayo pala. Siya nga pala guys, kapag mag-offroad kayo at gusto nyo patayin yung ABS, meron tayong switch sa kaliwa. Itong pulang button na mukhang kill switch. Pindutin nyo lang yan. Pindot o hold? Ayaw mamatay ng ABS.
Dapat ata naka full stop tayo. Mamaya sa traffic light subukan natin. So kailangan naka full stop kayo para engage at disengage ang ABS. Grabe ang init ngayon. 101 degree na ang bike. Maandar na ba yung fan? Hindi ko marinig. Kadalasan mga 100 maandar na fan ng mga Kawasaki. Ilan na ba odo nito? 399. Di pa pala nababreak in to. Yan! Uy, smooth yung motor ha. Kadalasan pag dumadaan ako dun, matagtag eh. Brake check. 70 km/h front brake. 2 piston radial Nissin calipers. Subukan natin. Malakas din ha. Grabe lambot ng suspension natin. Sumusubsub yung bike. Sa likod naman 70 km/h. As expected, mahina. Gaan ang handling niya. Lambot din ng gearing dahil sa assist sa slipper clutch. Sa mga nagtatanong, ma-vibrate ba ang bike? Present yung vibration, maramdaman mo sa mid RPM. Pero hindi ganun kasing lala tulad ng mga single cylinder na adventure bike ng Hima, ng KTM 390. Pero nakakaliti sa Yagwalls. Okay, testing tayo ng power. 51 horsepower bike. Pakita mong lakas mo, KLE. First gear. Uy, lakas din ha. Yung sweet spot ng bike, sumisipa sa mid RPM mga 4,000 to 5,000 RPM. Doon lalabas yung ngiti mo sa motor. Also, kaya mo siyang pigain hanggang 10,000 RPM. Kadalasan mga 8,500 RPM lang ang max sa ibang adventure bike, pero dito 10,000 RPM. So for this city, for the long ride, okay na okay ang KLE 500. Huwag na tayo kung madaling tumayo sa motor. Madali lang din kasi manipis yung tangke eh. Walang nasabit sa tuhod ko, sa legs natin. Ang gusto ko tuloy mag long ride. Itong off-road na to hindi naman ganun ka-technical, pero subukan pa rin natin. Off the grid tayo. Yan. Sarap dalhin sa ganitong daan. Tsaka labot ang suspension. At tayo sa part na to. Actually guys, kung mga ganito lang naman ang daanan nyo, pwedeng pwede ang KLE. Wag lang yung paparambayin nyo yung bike tulad ng advertisement na ginawa ng Kawasaki. Kasi sa lambot at baba ng ground clearance, talagang uumpog yung ilalim ng makina. Kung wala na dito. First time ko dumaan dito. You know. Okay. Sa fuel consumption ng bike, kumonsumo po tayo ng ilan ba konsumo nito? 20.5 km per liter. Pwede na rin, pero madalas sa mga ganitong klaseng displacement, mga nasa 25 km per liter. Pero sa bike na to 20 km per liter. Pero guys, 16 liters naman ang tank capacity nyo dito. Pero okay na yun. Presko. Alright.
kung may 300 to 1,000 pesos ka, kukuha ba ng KLE na standard? Kung ikukumpara nyo kasi siya sa ibang mga competitor niya na mas maraming tech, may riding modes, traction control, adjustable forks, TFT, pero mas mababang presyo, parang mapapaisip ka no? Pero when we talk about reliability, papasok ang Kawasaki dyan. Amin ko talagang napaka-reliable ng mga bikes nila. Pero kung trip mo talaga, onting tweaks lang sa bike, pwede na Kung kayo ang tatanungin mga Kitty Pies, KLE 500, pasok ba sa panlasa nyo? Let me know in the comment section down below. Before we end this video, gusto ko lang big shoutout si Boss S. Maraming salamat sa pagkapairam dito sa bagong bike mo. Bagong-bago pa, napakalinis pa Tayo lang ata dumumi. Hanggang dito na lang muna tayo. Ulitin ko po, lahat ng gears na suot natin for today's video ilalagay ko po sa description box. So kung interested kayo, bisitahin nyo lang po. Kung nakatulong ang video na to, kindly leave a like. At kung mahilig kayo sa mga ganito content, huwag kayong mag-alala dahil lang sa tamang channel kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba. Dito na lang muna tayo. Napakainit. At see you po sa next content.